Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, nabalitaan niyo na ba? Simula sa August 19. Anong araw ba yung August 19? Sisimula na po ang investigasyon dito sa mga maanumalyang flood control projects. Naku po. At hulaan nyo. Kung sino yung magsisimula dito sa investigasyon na to, walang iba kundi ang idinidinay niya na siya ay isang DDS. Walang iba kundi si Marcoleta. Si Rodante Marcoleta. Ayan, naku po. Mukhang may mga DDS senators na matatamaan dahil may mga lumulutang na issue na ngayon na involve allegedly itong mga DDS senators sa mga projects, mga flood control projects dyan po sa Davao region. Uy, Davao sino mga taga Davao dyan? Sino ba senador na taga Davao na i-involve dyan? Allegedly, kamag-anak yung nakikinabang o nakakuha ng mga kontrata dito sa flood control projects. Kaya ang tanong dyan, banggain kaya yan ni Marcoleta? Si Marcoleta ka-coffee, siya ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Ang Senate Blue Ribbon Committee, yan po yung pinakamakapangyarihan na komite diyan sa Senado. Kumbaga mabibigat na kaso po ang hinahawakan yan. Pag-usapin na ng graft and corruption ng mga government officials, sa mga government agencies, ayan, papasok na po dyan ang Senate Blue Ribbon Committee. Sa 19, ang 19 po ay Tuesday next week na po yan. Magsisimula na po yung investigasyon dyan sa mga maanumalyang flood control projects. Si Presidente, malinaw na malinaw yan sa kanyang State of the Nation address, yan ang isa sa pinaka-highlight na sinabi niya. Di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Ngayon, nakikinig itong si Marcoleta. Uy, magagalit na naman mga DDS sa akin. Baka sabihin ninyo si Marcoleta pro-Marcos na. Si ka-coffee talaga nililink si Marcoleta na pro-Marcos. Hindi yan pro-Marcos. Bakit nag-shake hands? Bakit nagyakapan sila dyan sa SONA? At bakit nakikinig ito? Bakit sinusundan ito yung direksyon ng Presidente? At bakit niya dinidinay na siya isang miyembro ng PDP Laban? Baka naman kasi, aminin nyo na kasi, na pro-Marcos yang si Marcoleta. Kasi alam mo, ka-coffee, kung ayaw ni Marcoleta sa leadership ni PBBM, hindi niya hahayaan na magtagumpay itong administrasyon. Itong investigasyon niya dyan sa flood control projects, isa yung pagsunod sa direksyon ng administrasyon na kailangan natin mapanagot yung mga nagnakaw sa pondo ng flood control. Diba? Iyan ang gusto ng Presidente. Kung tututulan ni Marcoleta yan, hindi siya magsasagawa ng investigasyon dyan. Napakadali lang para sa kanya yan na mag-beg off. Diba? Tulad ng House of Representatives. Ang House of Representatives, diba? May mga nagpaplano na magkaroon din ng investigasyon. Pero ang sinasabi ng ilang miyembro dyan, bakit kayo mag-iimbestiga? Samantalang yung ilan sa inyo involved dyan. Alam niyo naman yan, di ba? Mga congressman, mga kongresista, congresswoman, mga senador, sangkot dyan sa mga flood control projects. Yung mga insertions, nako, mukhang may maiimbestigahan dyan sa Senado. Yung mga insertions na yan, ano ba yan? Yung mga projects dyan sa Davao na hindi natapos. Yung mga kamag-anak ninyo, mga campaign donor, nako, makakalkal na po yan. Oy, sino yung mga yan? Sisimulan na po yan sa Martes. Kaya exciting ito Itong gagawin na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, exciting po ito. Sige, basahin muna natin ka-coffee itong nilalaman ng balita mula sa Manila Bulletin. Masakit ito para sa mga DDS senators kasi pansinin ninyo, unti-unti nang naglalabasan yung mga report na yung project sa ganitong lugar, ganito sa ganitong probinsya, may koneksyon ng mga DDS senators. Kaya ngayon nililihis nila yung issue. Alam mo kung anong isyong pinapasikat nila ngayon? Yung confidential funds ng gobyerno. Yan ang sinisingit nila. Bakit nila nililihis yan para hindi pag-usapan itong mga flood control projects? May mga senador na nagsasabi, hoy, focus na tayo sa trabaho. Tama na ang bangayan. Hindi ito bangayan. Ito po yung pagpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Diba? Hindi pwedeng porkit lumabas yung pangalan mo, na involved dito sa mga maanumalyang flood control projects, ang isasagot mo, tama na yung pamumulitika. Hindi ganun yun. Kaya na, mabubulilyaso na kayo. At yung St. Timothy, na pinangalanan mismo ng Presidente, na isa doon sa top 15, ng mga nakakuha ng malaking chunk ng budget para sa flood control, napangalanan. St. Timothy, malamang sa hearing sa Martes, ang jajaan yan. Kasi mismong si Presidente na nag-inspeksyon. Nagpunta na siya dyan mismo sa Kalumpit, Bulacan at ang contractor dyan ay St. Timothy. Nandiyan pa yung grupo nila Vico Soto, talagang kinakalkal na ito ng local government ng Pasig. Kasi alam nyo naman yan, mainit na kalaban nila yan sa politika. Anyway, going back tayo dito kay Marcoleta, Itong balita na ito ng Manila Bulletin, Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III
on Saturday, August 16, expressed confidence that Senator Rodante Marcoleta can act fairly as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee despite his ties to the Dutertes. Okay, sige. Question ng ito? Question ng fairness. Kasi diba, si Marcoleta, hindi mo naman maikakailayan eh. May mga nagsasabi pa dyan, ako, dugong pa rin yan, dugong-digong pa rin yan. Namumutawi pa rin sa dugo niya ng pagiging Duterte, no? Sa kabilang banda naman, ang sinasabi ng iba, nako, ito po nagkukunyari lang, ginamit lang ang mga DDS para makuha ang kanilang boto at ngayon na ito ay senador na, ang pananagutan niya ay sa taong bayan na, diba? Ang commitment niya ay sa taong bayan na, hindi na sa isang politiko. Si Tito Soto, maingay din ito dyan sa Senado, no? Aktibo din ito, lalo na sa usapin po ng impeachment. Ang sinasabi niya, sa tingin niya naman, itong si Marcoleta ay magiging patas siya dyan sa investigasyon. Alam mo bakit na pag-uusapan niya yung fairness? Kasi si Marcoleta, may mga aligasyon na isa yung DDS. Sino yung mga nai-involved ng korupsyon dyan sa mga flood control projects? May mga DDS senators. Wag muna natin pangalanan, pero alam nyo na yan, napapanood nyo na. Di ba mga DDS senators dyan sa Davao del Sur, sa Davao region mismo, may mga projects dyan na allegedly kamag-anak ng mga DDS senators. Sige, ano sinasabi dito ni Tito Soto na magiging patas itong si Marcoleta? Sa tingin niyo, magiging patas ba ito o hindi? Ako sa tingin ko naman, honest take ko ito ha, sa tingin ko naman magiging patas si Marcoleta dito sa investigasyon na yan. Hoping ka coffee na magiging patas siya dyan at mahahalata natin niya kung hindi siya patas. Syempre naka-live stream yan eh. Diba? Mapapanood natin niya sa Senado. Kung siya pumapanig-panig sa isang panig, naku po, mahahalata natin yan. Pero sa tingin ko naman hindi gagawin ni Marcoleta yan. No? Yun nga lang, no holds barred yan. Kung napasara niya ng ABS-CBN, yung style niya sa investigasyon ng ABS-CBN, mukhang gagawin niya rin yan dito sa investigasyon sa mga flood control projects. Which is, sana maging favorable sa gobyerno, maging favorable sa administrasyon dahil ang presidente mismo nag-uutos, di ba? Imbestigahan niyo yan at mapanagot yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Asked in an interview on usapang Senado over DWIZ, if Marcoleta's affiliation to the former First Family would affect the panel's work, Soto said, senators often rise above 40 lines once in office. Ang pinupunto ni Tito Soto, once daw na kapag ikaw ay naging senador na, lumalayo ka na doon sa iyong hindi naman allegiance, no, sa iyong pagpanig sa iyong partido, di ba? Kapag naging senador ka na, medyo nagiging confident ka na medyo naglalakas loob ka na hindi ibig sabihin na kapartido ko kayo, susundin ko yung gusto ninyo, no? O kung kapartido man siya, kasi may mga nagsasabi na magkaibigan sila ni PBBM, hindi ibig sabihin yan na magiging favorable na siya sa First Lady, or hindi rin naman ibig sabihin na siya ay kaibigan ng mga Duterte o ng mga DDS senators, magiging favorable na siya sa mga Duterte. Yan ang pinupunto dito ni Tito Soto, base daw po sa kanyang mga karanasan, once na maging senador ka na, parang nag-iiba na po ang iyong principles, no, which is sana pabor sa nakararami, di ba? Pabor sa bayan yan. Ang sinasabi ni Tito Soto dito, i-quote natin siya ha, madalas, hindi naman lahat, no, hindi naman all the time. Madalas, nasusubukan ko na yan mula noong ako'y naging senador noong 1992. Ayan, tagal na kasi nitong senador eh. Kapag naging senador ka na, parang medyo naiiba yung takbo ng konti ang kaisipan mo. Yan ang sinasabi ni Tito Soto dito. So parang pinapalabas niya, kung ang mga congressman hindi niya naman sinabi directly, no, pero ang interpretasyon ko dito, kumbaga kung ikaw ay mga congressman, medyo ano ka pa yung allegiance mo doon sa partido mo, medyo umuusok pa yan very strong pa yung allegiance mo doon sa partido, na as in myopic pa no, kung anong pagtingin ng partido, kung anong stand ng partido on a certain issue, iyon talaga ang pinapanindigan. Pero ang pinopoint out ni Soto dito, pag naging senador ka na, above your party na, above the principles of your party na ang lumalabas na kalakaran dyan. So kung kumbaga nagsasarili ka na, may sarili ka ng prinsipyo, may sarili ka ng paninindigan. Ang sinasabi ni May Soto dito, parang pumapasok sa isip mo yung sinabi ni Manuel Quezon noong araw. Ano ba sabi niya? My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Kumbaga big boy ka na dito, no? Kumbaga mas enlightened ka na dito dahil ang loyalty mo nasa bansa na at wala na sa iyong partido. Okay, si Manuel Quezon pala yung kinukut niya dyan, yung linyahan na yan. He added that such shifts explain why some senators leave their political parties to act independently when they no longer agree with their group's direction. Hindi naman lahat, no? Pero marami pa rin pong mga senador na
nakasandal pa rin sa kanilang mga partido. Alam mo, mga PDP senators, di ba? Yung grupo nila, mga DDS senators, medyo solid pa rin po yan, no? Talagang kahit anong gawin mo in the name of Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, sino pa itong mga DDS senators na yan, naninindigan talaga sila kahit mali na si Digong dyan sa kaso niya sa ICC, talagang tama pa rin si Digong with exemption siguro yung sinasabi dito ni Tito Soto, pero kung titingnan mo yung mga Duterte senators, talagang mga sarado na ang isip niyan. Tama si Digong at wala siyang pagkakamali dyan. Mali yung pagkakaaresto kay Duterte, mali yung pagbibigay ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Yan na kumbaga nakapako na sa kanila yan kumbaga DDS principles na yan, kahit mali, sige, paniniwalaan na nila yan. Doon siguro may exemption doon sa sinasabi ni Tito Soto, no? Soto noted that Marcoleta himself is not a member of the Duterte-aligned party PDP Laban despite being a member of the so-called Duterte Bloc dyan po sa Senado. Malinaw naman yan. Dininay na po yan ni Marcoleta, no, na siya po adopted candidate lamang po ng PDP Laban. So hindi po siya full-pledged na miyembro ng PDP Laban. So baka naman pwede niyang birahin yung isang senador na yung kamag-anak pumaldo ng mga flood control projects dyan sa Davao, di ba? Total, hindi naman siya miyembro ng Duterte, no? Duterte Bloc. Ang investigation po ay magsisimula sa August 19. Marami-rami ito, mahaba-haba ito. Actually, nakatulong yung pagpapublish ng mga flood control projects, no? Itong isumbong mo sa pangulo.ph. Yung website na yan, kasi makikita mo yan lahat ng mga flood control projects sa lugar nyo. I-search nyo lang. Check na natin. Malaking tulong ito dahil nakakalkal din ito ng media sumbong sa pangulo.ph. Kasi marami ako napapanood ng mga balita sa TV5 halimbawa na isa-isa nila yung mga flood control projects at masusuri nila. Yun yung mga lumalabas ngayon, halimbawa sa lugar na yan, Davao del Sur, sino yung mga contractor sa mga flood control projects na yan. And then masisingil mo, o bakit ganyan, nagkaroon ng 56 million etc. dyan, nagkaroon ng 57 million dyan para sa ganitong flood control projects, pero bakit 1 year, matindi pa rin yung pagbaha dyan sa lugar na yan, ibig sabihin walang improvement. May pagkakamali doon sa contractor o sa project siguro. Now, ang gagawin, sige, suriin natin, tingnan natin kung sino yung contractor dyan, only to find out na kamag-anak ng isang senador. Only to find out na isa palang campaign donor. No, so malaking bagay itong sumbong sa pangulo.com, sumbong sa pangulo PH, no. Wait lang. Pa tayo lumabas. Yan. Kasi kumbaga binuksan mo ito binuksan mo sa publiko yung opportunity na ma-criticize yung mga existing projects, mga completed projects, at ma-check ninyo kung totoo nag-i-exist yan. Participatory governance ito, no? Yung mga nasa baba nagkakaroon sila ng chance na magsumbong, iparating ang kanilang hinaing sa gobyerno at sa administrasyon. Ito yun, ka-coffee, no? Kung hindi nyo pa nabibisita. Kasi mabilis yung ma-check yan. Punta kayo dyan sa sumbong sa Pangulo PH. Sumbong sa Pangulo.ph. At ito po yung mag-a-appear. Makikita nyo po dyan yung mga list ng mga flood control projects. At naka-segregate yan per lugar. At kung sino po yung contractor, magkano po yung presyo, at kailan po natapos yung project na yan. Yung sa Kalumpit, Bulacan, dyan na bulilyaso. Alam mo kung bakit? Doon sa report, for sure DPWH yan, doon sa report, completed na po yung project dyan sa Kalumpit, Bulacan. Ayun pala, meron pang 200 meters na hindi natatapos. So, sa buhatan po ito ng mga opisyal ng gobyerno, district engineers, contractors, project management office, mga inspector, sa buhatan po nila yan. Kasi bakit ilalabas nyo sa report na completed na yan, samantalang pagpunta ng presidente doon, may 200 meters pa na hindi tapos. Yan yung magkakabulilyasuhan na. So, halimbawa, ang location, no? Halimbawa, search natin Davao. And Davao City. Sa Davao, lumalabas na, buong Davao na. Davao region na ito. Meron dito sa Davao del Norte, sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao del Sur, at malalaman mo, ka-coffee, kung sino yung mga contractor dyan. Example tayo na para magkaroon din po kayo ng ideya. So, dito, halimbawa, construction of concrete revetment along Davao River. Sa Davao del Sur po yan. Ang contractor po dyan yung Arsinue Communal Corporation. Ang value niya ay 86,845,20 pesos. At completed po yan noong December 13, 2024. So,
tingnan ninyo, kung kayo ay malapit dyan sa lugar na yan, sa Pangyan Section, Kalinan District dyan po sa Davao City, tingnan ninyo kung totoong natapos sa yung programa na yan. Kung hindi, pindutin nyo yung i-report ninyo, i-reklamo ninyo kasi may problema dyan. Bakit nagkakaganyan? So, ito po yung malaking pagkakataon para mapanagot yung mga dapat mapanagot at baka humabol pa sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang House of Representatives, they will also conduct their own investigation. Pero sabi nga ng ibang mga kongresista dyan, in the name of Sandro Marcos, bakit iimbestigahan nyo yung sarili ninyo, di ba? So, dapat hindi. Anyway, hintayin natin kung ano yung magiging development dyan. Pero maganda itong mga nangyayari na magkakabulilyasuhan na ito kasi for the longest time, ilang dekada na ba yan? Common practice na yan eh. Yung mga sabuatan sa mga projects ng gobyerno. Malaki yung katkong dyan ng mga kurap ng mga politiko at yung mga kontraktor na maluloko gagamit ng mga substandards para lumaki yung kanilang kita na for the longest time nag-i-exist na yan at buti na lang nga ngayon na pag-uusapan na yan at mapapanagot ang dapat mapanagot. O siya, sige, anong komento nyo dyan ka-coffee? May mga nais kayong sabihin, may mga reaction po kayo, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Invite ko na rin kayo yung mga nasa Facebook ha, please like and follow yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube, make sure na kayo po yung nakasubscribe. I-click nyo lang po yung subscribe. Yung mga nasa TikTok, i-click nyo na rin po yung subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po. Bye-bye.